natin, Borongan City. 103.9 Radyo Natin FM Naval Biliran. 103.7 Radyo Natin Giwan Eastern Samar. 103.7 Radyo Natin Kabankalan. 102.9 Radyo Natin Baybay City. 98.1 Radyo Natin Hagna Bohol. 94.9 Hot FM Masbate. 91.9 Radyo Natin Sorsogon City. 90.9 Radyo Natin Lawang. Radyo Natin Bayugan 15.7. Bislig City 91.1. Radyo Natin Kandilan 89.1. Radyo Natin Hingoog City. Radio Natin Isulan 101.3 FM Sultan Kudarat. Radyo Natin 101.7 Kabasalan. Radyo Natin Kinabawan 107.1 FM. Hot FM Lanao del Norte 88.3. Radyo Natin Revac Sultan Kudarat. Radyo Natin Malita 105.5 FM. Radyo Natin Maramag 106.9. Radyo Natin Marawi 96.9. Radyo Natin Margo Cebu. Radyo Natin San Francisco 104.9. 92.1 Radyo Natin Sandangan. RN Tacorong Sultan Kudarat. RN Tagum. Radyo Natin Santo Tomas 105.4. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Mga suki namong tigpaminawan sa kahanginan, kutob sa mabot ng atong pagsibya, mayong buntag kanatong tanan. Mayong buntag, Brother Lex. Mayong buntag, Reverend. Ato mga kaubanan nga St. Raphael Choir, manimbaya kita niining kabuntagon. O aniya na kita mga igsuon sa Domingo sa Sagrada Familia. And karon importante karong adlaw sa atong simbahan tungod kay ang Diocese of the Philippines magsaulog sa iyang 7th annual Thanksgiving and Family Day. Nang unyang hapon, ang tanang mga parokya nga sakop sa atong diocese magapahigayon sa synchronized nga Thanksgiving Day celebration. Muna mga igsuon, sa dili pa punta sa atong pamalandong, atong i-appeal sa atong pag-ampo nining atong programa ug ning atong tulumanon kato atong mga kaigsuonan nga anaa sa balay tambalanan tungod kay adunay gipamati silang lawas katong mga doktor ug nurse ug uban pa na naa sa medical profession. Usab atong iampo ang atong mga kaigsuonan nga ana sa layong dapit nga nagpaminaw karon ug ang tagsa-tagsa kanato no tungod kay diha sa atong pagampo ang tanan walay imposible diha sa Ginoo. So mohangyo ako kaninyo nga ubani ako ninyo sa atong pagpanaw karon sa kahanginan ning atong tulumanon himaya sa Dios. Apan sa dili pa ato unang isurrender ngadto sa Dios ang atong mga tagsa-tagsa ka mga hangyo ngadto kaniya. Busa atong andamon ang atong kaugalingon ug atong ibutang diha sa presensya sa Ginoo. Magampo kita. Gamahanan nga Dios, itugod nga sama sa balaang panimalay, kinsang pagtuoy lang gipakita ug nagmatinud-anon kanimo. Tugod nga kaming imong katawahan, magamatinud-anon diha kanimo, diha sa buhat sa pagsimba ug buhat sa pagpakigambit. Tungod kang si Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Kasan yaning tanan, dapit
pulahan, ang tagbalay nga giawitan, awit nga halando, mong sa tanang Pasko, magpalipayo. Bagong tuig, bagong kinabuhi, tuyok sa atong mga pagpati, atong kawiton, kung atong lalayon, aron magpalipayo. Kasanyaning tanan, dapit sa kahimayan, maulay among nakita, ang palangway na masanakot, bulan o pulaan, ang tapalay na iawitan, awit na halando, kung sa tanang Pasko, magmalipayo. The first reading is taken from the book of Sirach. God sets a father in honor over his children. A mother's authority he confirms over her sons. Whoever honors his father atones for sins and preserves himself from them. When he prays, he is heard. He stores up riches who reveres his mother. Whoever honors his father is gladdened by children, and when he prays, is heard. Whoever reveres his father will live a long life. He who obeys his father brings comfort to his mother. My son, take care of your father when he is old. Grieve him not as long as he lives. Even if his mind fail, be considerate of him. Revile him not all the days of his life. Kindness to a father will not be forgotten. Firmly planted against the depth of your sins, a house raised in justice to you. The word of the Lord. Thanks be to God. My God, when I in awesome wonder consider all the world thy hands have made, I see the stars, I hear your rolling thunder, the power throughout the universe display. Sings my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. It sings my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. And when I heard thou God is on the spirit, tis held down, I scarce can take it in, that on the cross my body down declaring and let it die to take away my sin. This is my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God today.
The second reading is taken from the letter of Paul to the Colossians. Brothers and sisters, put on as God's chosen ones, holy and beloved, heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, bearing with one another and forgiving one another. If one has a grievance against another, as the Lord has forgiven you, so must you also do. And over all these put on love, that is the bond of perfection. And let the peace of Christ control your hearts, the peace into which you were also called in one body. Be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, as in all wisdom you teach and admonish one another, singing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. And whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Wives, be subordinate to your husbands, as is proper in the Lord. Husbands, love your wives, and avoid any bitterness towards them. Children, obey your parents in everything, for this is pleasing to the Lord. Fathers, do not provoke your children, so they may not become discouraged. The word of the Lord. Thanks be to God. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. The Lord be with you. And also with you. The proclamation of the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord Jesus Christ. When the days were completed for their purification according to the law of Moses, they took him up to Jerusalem to present him to the Lord, just as it is written in the law of the Lord. Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord, and to offer the sacrifice of a pair of turtle doves or 2 young pigeons, in accordance with the dictate in the law of the Lord. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of the Lord. He came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God, saying, Now, Master, you may let your servant go in peace according to your word, for my eyes have seen your salvation, which you prepared in sight above the peoples, a light for revelation to the Gentiles, and glory for your people Israel. The child's father and mother were amazed at what was said about him, and Simeon blessed them and said to Mary his mother, Behold, this child is destined for the fall and rise of many Israel, and to be a sign that will be contradicted, and you yourself a sword will pierce, so that the thoughts of many hearts may be revealed. There was also a prophetess named Anna, the daughter of Phanuel, the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived 7 years with her husband, and after her marriage, and as a widow until she was 84. She never left the temple, but worshipped night and day with fasting and prayer. And coming forward at that
time, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were awaiting the redemption of Jerusalem. When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. The reading of the Gospel. Praise be to you, O Lord Jesus Christ. Mayong buntag sa tanan. Mayong buntag, Reverend. Domingo karon human sa Pasko, no? Kumusta man ang atong pagsaulog sa Pasko? Mabulukon. Okay ra ba? Okay ra. Namoy nadawat ng mga regalo o mga pinaskuhan. Daghan. So salamat sa Ginoo, no? Pero ang pinakanindot nga gasa nga atong nadawat mao ang atong Ginoo nga nagpakatawo sa aton taliwala. Nini nga Domingo, ang atong ebanghelyo sumala ni San Lucas nagsaysay kanato ng balaang panimalay miadto sa templo aron pagtuman silang katungdanan o obligasyon ingon nga usa ka Hudiyo. Ang tibok banay miadto sa templo dili lamang aron sa pagsimba sa Ginoo kundi pagdala sila mga halad. Gani ilang nahibalag si Simeon o si Hana. Gani bisan midako ng atong Ginoo, sige gihapon siya ag sulod sa templo nga may iyang naandan sukad pa siyang pagkabata. Makaingon kita nga sana all. Kay niini nga panahon, usahay na lamang kita makita nga dunay tibok nga banay nga mosulod sa simbahan isip mga katawhan sa Dios. Makaingon kita nga usahay murag na balo, nawad-an og sakop sa panimalay tungod kay dili kompleto labi na diha sa pagsimba sa Dios. Sa may atong mapupo nga pagtulunan gikan sa atong nadungog ebanghelyo nining kabuntagon. Aduna ko'y duha ka pamalandong alang kanato nga tanan. Una, ang kabililhon sa pagsimba isip ingon nga usa ka hiniusang banay sa Dios. Our worship as one community, as one family of God. Akong nainumduman katong phrase nga nagkanayon, a family that prays and prays stays and united together. Apan sa tinud-anay, dili kini mo'y atong nakita karon, di ba? Usahay ang mamara o mga anak ray mo simba. Dili ka na maoy realidad. Usahay napakyas kita sa pagtudlo sa itong mga kabataan. Kaya usahay, ato na silang ibilin o ibiyaan ba o dili kita musimba o sila rin atong pasimbahon. Usa kahagit nato nga mga ginikanan nga magtudlo sa itong mga kaanakan sa kabililhon sa pagsimba sama sa gibuhat ni Maria, Jose uban silang bata nga si Jesus aron nga sa kaulahian dili kita mag-inusara o maglisod og agda kanila. Ikaduha nga pagpamalandong mao ang kabililhon sa paghalad. Si Maria ug Jose wala lamang miadto sa templo aron pagsimba kun dili nagdala usab sila mga halad gingon sa ebanghelyo mga tukmo. Nagdala sila tukmo. Ato bang nga sabtan ngano nga bililhon ang pagdala sa atong mga halad? Pagbitbit sa mga bunga sa atong mga kahago, pagpakig-ambit sa atong mga bahandi. Ang tumong niini sumala sa mando ni Moises mao nga aron pagsuporta sa templo. Sa 12 ka tribo sa katawhan sa Israel, ang mga Levita lamang ang wala hatagi og yuta tungod kay ilang katuyuan mao man ang pagserbisyo sulod sa templo. Kami ang bagong mga Levita niini nga panahon. Busa ang inyong gipanghatag nga mga halad mo'y hinungdan nga padayon kami nga nagministeryo kaninyo ingon nga mga pungulo ng gituboy sa aton Dios. Karang atong paghalad mo ni atong pag-ila sa kaayo sa Dios sa atong mga kinabuhi. Gani ang atong pagkamanggihatagon masukod sumala sa atong pagpakikambit o ginatagan. Usa sa mga kalisod ilabi na diha simbahan mo ang pagtudlo sa tanang mga parokyano ilabi na sa paghatag diha sa simbahan. Tungod kay usahay may atong pag-ampo
nga dili lamang mga salin-salin o mga sinsilyo ang atong ipakig-ambit. Tungod kay sa tinud-anay mahadlok kita nga mohatag og dako, kay basin wala nay mabilin para sa tuwa. Usahay maniguro kita sa tong kaugalingon ug ang tinubdan sa panalangin ang Dios atong ipaulahi bisan siya may hinungdan nga padayon kita nga nabuhi. Diya sa tong padayon nga pagpamalandong nga igsoon, atong susihon ang atong mga kaugalingon o pangutanon. Kumusta makita ingon nga usa ka banay sa Dios? Ingon nga usa ka simbahan. Nahimo ba kitang sama sa balaang panimalay? Diha sa buhat sa pagsimba, diha sa lihok sa paghalad. Kung napakyas kita, unsa may hinungdan? O kung nakita nato nga doon na kita'y kakulangon, unsa may lakang nga atong paghimuon, aron sama sa balaang panimalay nga atong gisaulog nini nga adlaw. Mahimo kitang timos, mamahimo kitang sama kanila, ihimplo diha sa tong pagtuo ug pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, atong pasalamatan ang atong guest preacher karong buntaga si Reverend Ives Olasiman Tilos. O nindot kayo ang iyang pamalandong nagihatag kanato karon makapamukaw sa atong kasing-kasing nga nahikatulog sa atong mga obligasyon nga nasa Dios o sa ato ang pamilya. Papasalamaton usab ang atong simbahan nga ang atong diocese nakaabot na sa 7 ka tuig sa iyahang misyon ug magpasalamat karong adlaw sa tanang mga panalangin nga gihatag sa Ginoo ngadto sa siyang iglesia. Sa tanang ups and downs sa simbahan, wala kita biyai sa Dios. Ug sama sa gistorya sa atong Reverend kaganiha, ang mga bag-ong libita, kami nga mga kaparian ug nangalaga diya sa basan sa Dios, wala pasagdi sa katawhan nga gialimuma diha kanila. Mga igsoon, kining atong paglupad sa kahanginan nahimong posible pinaagi sa Society of Missionary Brothers of Our Mother of Perpetual Help. Pinaagi ni Monsignor Esteban Benque, ang umaabot nga obispo sa Diocese of Kansas. Ug usab pinaagi sa pagtugot sa 103.9 Radyo Biliran uban sa atong station manager aron makalupad kita sa kahanginan ug maabot ngadto sa mga lugar
nga dili maabot sa physical nga misyon. Ang Holy Catholic Church nagmugna nining tulumanon aron tong kantong hilit nga mga dapit nga dili maabot sa physical nga misyon makadungog gihapon sa mensahe sa Dios pinaagi sa atong tulumanon. Himaya sa Dios. Ang atong simbahan padayon karon sa iyang vocation campaign alang niadtong individual nga biling mosulod sa bokasyon sa pagkapari o kahadiya sa ministeryo isip usa ka madre. Ang willing nga mo undergo og seminary formation edad 25 anyos hangtod 70 anyos. Minyo man o dili. Kinsa katong willing palihog lang pag-contact ning atong numero atong hotline sa atong simbahan 0950-4408-458. Mga igsuon, medyo nahagtos naman ang tabil sa atong tulumanon. Ako nilang ibilin kaninyo ang Fundamentals of Christian Faith na atong mabasa diha sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma nga nagkanayon, let us then make it our aim to work for peace and strengthen one another. Diha sa kalinaw ug sa atong pagpaningkamot sa kaayusan haron ang atong mga hiniusang panalangin dalon ngadto sa Dios nga makagagahom sa tanan. Salamat mga igsuon sa inyong kanunay nga pagsunod ning atong tulumanon nga himaya sa Dios. Salamat usab sa ato ang St. Raphael Choir nga padayon nga nagauban kanato ning atong paglupad sa kahanginan. Kung aduna kamoy gustong ipa-improve sa atong tulumanon, ayaw kamo pagmakuli, pag-text or pag-email nga ni kanamo kay willing kaming mo-assist kaninyo 24/7 haron ato pang ma-upgrade or mapalambo kining atong tulumanon sa radyo. Wala na gyud kitay igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga Arsobispo, His Eminence, the Most Reverend John Rubuar, o sa tanang mga kaobispuhan sa Holy Catholic Church tibuok kalibutan, ingon man sa Charismatic Anglican Church Deanery of the Philippines, ingon man sa ngalan sa kinatibuk-ang pwersa sa 103.9 Radyo Biliran, kini na lang ang inyong higala sa kahanginan, Bishop Agustin Celiero, atong daigo ng Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginu Mana Kaninyo. God bless you all. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Net.